Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Bro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan, 21 minutos makalis na po, alas 9 nin pagkaga. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Mga tugang maray na aga po sa inyo kabosal na po tabi kitang udyan kanda Martes, pizza 7 na kanda bulan o pizza 6 na kanda 6 o 7 ano 7 na udyan kanda bulan kanda Enero 2025. Yaon dyan kaya parang niya sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, asin banda si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangarangkan regular host kanda programa ang Ciudadano, si Chairman asin Station Manager Bibot Calleja. Kita po ang temporaryong mag-iirban ang digdi po sa laog kanda programa mga tugang. And siyempre yaon na suporta kan sa tuyong mga pag-iiriba sa luwas sa pagpaabot po ng mga impormasyon, mga barata na padagos pong kalap ka na sa tuyong mga pag-iriba. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, marhay na aga po. Mga tugang ngunyan anda sabi kan Commission de Election Comelec, degdi po sa laog kan sa tuyang lugar, sa maabot pong aldaw kan Domingo, iyon na po ang pagsikad kaniyo pong pinag-aapod niya itong election na period. Kaya duman sa mga kandidato, sa mga kandidato mga tugang, digdi po sa mga tugang yato, di pa man bawal na pagbugtakan mga poster. Alagad, pag sinabi po kay nga election na period mga tugang, ini para po duman sa mga kababayan ta, dangugunindo, sa mga kababayan ta, lalong-lalo na po itong igwanin na mga saray-saray na mga badil na lisensyado man yan na mga tugang. Pag sinabi pong election period, ika po dahil pwedeng magdaranin na badil sa luwas kana sa indong residensya. Tano, mga tugang, maski kay gwa kantong pinag-aapod na lisensya para po sa pag-carry ka na firearm, license to carry firearm sa mga tugang. Taan na mga kababayan ta, igwa po nin lisensya ka na sindang mga badil na pwedeng darahon sa sindang sa luwas kan sa mga arong. So, maski po mga tugang, igwa ka kan pinagapod na license to carry firearms, dai ka po pwede na magdarakan na nasambit ng mga badil o badil, mga tugang tano. So kinakaipuan digdi po igwa ka kadtong pigaapod na Comelec gun ban exemption. So igwa ka kadtong exemption na magkapagdara po nin armas o badil sa saindong harong. Ang mga konsideradong mga kuya na mga tugang mga residents, pag sinabing iyan po mga tugang, bawal magdarakan na sa indong mga badil sa luwas kan sa indong mga residensya, kabali na dyan itong mga bihikulo. So mga bihikulo, bihikulo considered as residence pa yan . So iyan na mga tugang, maski igwa ka kadtong pinag-aapod na service to carry firearms, mga tugang, dai ka pwede na magdaranin da badil kung mayo ka ninda gun ban exemption sa parte mismo kanda Commission de Election. So, ang pwede sana na mag-bit-bit ni na armas, ang mga exempted kayan, na pwede sanang magdaranin na armas during the election period, iyo po itong mga autoridad ta.
si mga law enforcer ta. Iyo. Pero pag civilian ka po mga tugang, dai ka pwedeng magdara nin armas maski autoridad ka. So kinakaipuan ka na magdara nin armas maski autoridad ka mga tugang. Iyan kung naka-uniforme ka. Pero may exemption iyan sa mga autoridad. Na pwedeng magdara nin service firearms maski naka-civilian na mga tugang kung sinda mga intel. So mga intel. Pag intelligence ka, taan mga intelligence unit mga tugang, ang mga intel kanda PNP, military, iyan talaga considered as mga civilian authority iyan. Dayan talaga nag-uniformita. Paano ka man makakakuaning impormasyon na intel ka? Naka-uniforme ka, partner. Sulantad ka kayan. So iyan ang pagkakaiba kadtong ibang organic na miyembro ka na military and PNP as in iba pang mga law enforcer mga tugang sa intel. Tan intel purely civilian yan dahil talaga nag-uniform. Bakong araw ka na ibang organic member kanda mga autoridad ta sinda mga uniformado. Sus iniyo exempted ini na magdarakan sa indang mga badil maski dahil naka-uniforme ang mga intel niya to mga tugang. Pero kung yaong ka sa traffic officer, follow-up officer ka, investigation, kinakaipuan, naka-uniforme ka. Kung gusto mo na magbitbit kan sa imong service firearms partner. So pwede yan lalong-lalo na kung ika on duty. Dapat naka-uniform ka. So yan ang kinakaipuan kana mga miyembros kanda Philippine National Police. Apuer kayan kung sinda off duty na, kung sinda off duty na, dahil sinda pwedeng magbiribit-bit kan sa indang mga badil. Pag off duty ka na, dahil ka pwedeng magbiribit-bit kan sa imong mga badil, bakong araw kain ka na iba na ordinary nga panahon na partner, mayo sa election period, mayo ni na election, na ika maski off duty ka pwede mong biribit-bit sa imong badil na ika masaod-saod dara mo si badil mo si service firearm mo so pwede yan pero pag off duty ka na bako kaman intel da ika pwedeng magpara biribit-bit kanda sa imong badil. Nangurog na itong mga security guard si mga security guard mga tugang duman sa mga kababayan tapo na nagaantabay ngunyan mga security guard sa mga establishment o sa inman sa mga bangko igwa man in exemption ken duman sa mga yaon sa armor car naglulunad yaon diyan pero ini kayang mga nagrurulunad sa armor car baba man lang yan pag makuha ning deposito makuha sa bangko pagkatapos balik na naman yan sa laog kang armor car so dahil man yan nagpaparalakaw-lakaw so may exemption man yan pero itong sarong gwardiya partner pag gwardiya ka dai ka pwedeng maghali-hali sa imong pwesto and ngaya maduman ako mabakal akong sigarilyo pagbitbit mo an sa imong armas an sa imong badil iyan po pwedeng dakupon ka maski ka pa naka-uniforme tamayo ka mayo ka kadtong pinagaapod na COMELEC gun ban exemption so pwede kang dakupon kayan asin makasuhan kaya kung gwardiya ka diyan ka lang naka-stationary sa imong pinagbabantayan na edipisyo o building o bangko dahil ka magparaluwas-luwas dyan dahil ka magparahali-hali takong mabalyo ka nin tinampo sabi ka na ngaya ako mabakal lang kunin sigarilyo iyan pwede ka nga dakupon kayan out of jurisdiction ka na duman mismo sa pinagbabantayan mo na establishment mga tugang maray kung tubudan ka kan mga autoridad na mabakal ka lang ng sigarilyo
Iyan ang pagkakaiba kadtong ordinaryo mga tugang na panahon sa panahon ngunyan kan eleksyon. Babalikan tayan, hindi yung pong pagkakaigwa kan pinag-aapod niya to na election period mga tugang. Tanganing duman sa mga kababayan ta, naiimpormaran ta kung ano po ang mga bawal. Bueno, kung anong tagunan linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Kabuyet Paderes. Kabuyet, maray na aga kami. Kajonel maray na pagkaaga. Tama-tama sa tutukar mo niyan na Kajonel. Maray tang apudan ang kumilik naga. Tangali nga maaraman kung nuwari talaga mapuon nagan ban asin man na iba pang kalendar of activities kan kumilik. Dapat igdisan nagdadangadang na eleksyon. Yaon sa linya si Attorney Mike Hulya kan kumilika naga para maaraman ta ang mga detalyes kan mga iba pang mga parte kan mga pinagatutukar mo tabi ka Jonel. Attorney, good morning po. Si Jonel Cuba po. Ako man po si Boyet Paderes. Good morning. Apo, good morning tabi sa Mr. Jonel. Tapos po paradang po kang BBS, DWLB. Oo. Talaga, ano rin talaga mapon ang ganban po as in maaraman mo po kung naigwan lang calendar of activities ang naga Comelec tabi sir? Ay po, election period po, mapuon na po kita sa January 12 po hanggang June 11. Siyempre sa election period po, covered na po dyan itong implementation ng gun ban. Kaya po ito pong may mga badil po kung gusto may license to carry firearm outside residence pero may exemption sa COMELEC dahil naman nadaron sa luwas kang harong ang badil. Ito man po gusto magdarang badil sa luwas kang harong dapat mag-apply ng gun ban exemption. Online po yan sa COMELEC website. Tapos may mga person lang po naman na pwede mag-apply for gun ban exemption. Ang inat ito sa mga members kan law enforcement agency, tapos ito pong mga security agency. Sa private man po, at may mga threat, life threat po. Tapos pwede mag-apply ito mga cashier disbursing officer. Tapos ito sa shooter po, itong sa competition, pwede po mag-apply. Sa mga nagtatransport ng mga firearm, itong sa importation. May mga certain persons lang pong pwede mag-apply for gun ban. Tapos po, kasabay po ganing gun ban, siyempre, implementation man po kang COMELEC checkpoint. Pag-start kang election period na po, COMELEC checkpoint man po, prepare lang po ang ORCR and itong driver's license na baka mag-check po. Tapos plain view search man lang po sa vehicle, tapos sa mga motor, yan, ayun po, para po ma-purpose na ganun gun ban, para po maging peaceful po, mairawasan na po mga election related violence at maging peaceful po ang upcoming election. Opo, oo. So, attorney, dyan po sa pag-abot kan na COMELEC kanda election period po, so itong mga magic point, entitled po talaga sinda na i-hold o i-flag down ang sarong behikulo o motor tabi attorney. Ako arda na yung room sa checkpoint. Distinguished ang COMELEC checkpoint sa itong PNP checkpoint, LTO checkpoint. COMELEC checkpoint lang talaga sa implementation of gun ban. Usually nga may instruction kita sa sa PNP na lang, itong plain view search lang, tapos then naman nga kapuan filing ang ORCR and driver's license implementation ng gun ban man kita. Tapos mailingan lang kung pero may mga exemption man kita dyan sa halimbawa appearing suspicious ang o may previous information na may may contraband, tapos garo itong sa hiro kang tao garo kabado na may tinatago, yan may mga exemption to naman sa pag search po nga pwedeng i-search ang pero po kung may man pong mga exceptional cases
plain view lang talaga. Pero mag-stop man po kita pag may Comelec checkpoint. Pero not necessary na mag-filing ng ORCR and license sa naman po yan. LTO checkpoint and PNP checkpoint yan. Opo. So gusto sabihin pag plain view, ibubukas mo lang itong sa imong bintana and masirip lang itong grupo ka na PNP po tabi attorney. Ay po, tama. Tapos sa compartment ka motorman, di pwedeng pabuksan ang compartment. Pati itong compartment ka itong sasakyan, pabuksan. Plain view lang talaga dapat. Yan ang rule ta. Sumayo, di pwedeng iobliga ka na PNP sa pagkandak ninda ng Comelec checkpoint na pabukasan itong mga U-box ka na mga motorsiklo sa itong... Ay po, tama po yan. Opo, tama po. Plain view search lang kita. Pero kung may suspicion o suspicious ng or may warrant man sinda, pwede po yan. Pero kung may man po, plain view lang. Pero pag plain view lang, nahiling na may badil, pwede kang i-questionon. Opo, nahihiling ta po kaya mga previous pa, na nagkaigwa, nagkandak kadtong pinag-aapod na Comelec checkpoint. Pigpa-plug down ka na PNP, itong mga, digdigo na kita sa mga motor. Sa mga motor, pagkatapos pinapabukasan nitong mga U-box. So, gusto sabihin, duman sa paliwanag mo po, pwede ang bagay na yan. Po, lang, sabi nga, mamiting man po kami bago mag-implement kayan. I-discuss na maray na ito lang nga mga rules, do's and don'ts lang po sa Comelec checkpoint. May mga exception lang po yan. Ito po nga yung mention ko sa bago na pwedeng pabuksan ang mga compartment. Tayan po kaya nano-notice me, nahihiling me, and bako lang nahihiling, experience po na talagang pinapabukasan ng mga U-box. And ang sabi mo po kaya, kasubago sa paliwanag mo, kundi po ako napapasala, pwedeng maghagad nin lisensya. Pero pag nagkakaigwa po nin Comelec checkpoint, pati lisensya, inahagad po, ilingon ko daw nga si lisensya mo. No, iyan po na nanonotice ta sa mga nagkakandak po ning Comelec checkpoint po, tabi attorney. Siguro po ang iba din pang gaya na intermormaran. Pero sa mo kaya, tingin presensya po yan na no checking of kita. Pero pwede man kung voluntary, pwede man Pero sabi ko nga lang, plain view search lang na sagan ba lang in-implementa baka magitang PNP LTO checkpoint na itong kapantaman check ang mga ORCR and driver's license. Iyo po, diyan lugod na abalan mga motorista, and sa hiling ko po attorney, duman sa mga pahayag mong iyan, so kung pipiriton kan sarong miyembro kan na autoridad kan pulis na pabukasan itong U-box and agado nilingon si mga lisensya, so nagkakaigwan in violation digdian sa tuyang PNP duman sa Comelec rules, tabi attorney. Opo. Pero kung voluntary man, pwede man sabi nga kung kapan may other na kapan ng identification, kapan ni present, may mga certain cases lang, exception. Iyo po, dapat na may paliwanag pong inimaray sa mga autoridad tayo po yan ang nangyayari si mga previous pa nagkaigwa ng Comelec checkpoint. Ay po, as much as possible po, maging dahil maabala ang trapiko. Yeah. So autoridad nagka-Comelec checkpoint po ang PNP, tabi attorney? Ayun po, PNP or AFP, pwede man po mag-conduct ng Comelec checkpoint. I see. Pero, kinakaipuan sa pagkandak ninda ng Comelec checkpoint, igwasinda kadtong signages na ngaya iniyo Comelec checkpoint. So, pwede maki-cooperate sa tuyang mga kababayan. Dahil sinda pwede pwede magkandak kayan kung maayo sinda kadtong signages na Comelec checkpoint. Ayun po, sir. Tama po yan. Kapan talaga may signage. Kung Comelec checkpoint, ikaw itong signage na nakalag naman sa pangalan kang Comelec officer
Tapos si team leader po naman sa particular checkpoint. Opo, tanganing na-identified man kan sa tuyong mga kababayan. Ano po, tabi, attorney? Ay po, tabi. Ako, sir, tama po. Opo. Oo. So, digdi tabi, attorney, ito na linawan ta na may mga ano to lang pala na party lang sa pagkandakan na checkpoint. Sabi ko nga ni dapat maintindihan ining maray kadto mga nagkakandak ning checkpoint lalong-lalo na kan ng mga autoridad tapo tanganing digdi mayo nin nagrereklamo ng mga kababayan tapo. Ano tabi, attorney? Ay po, ang ano talaga, linawan talaga, ang itong pwede man maggiling ning atong oras or license, pero di mo na tapigin pa sa isla maray, sabi nga, ang ano lang talaga, sa ganban mo lang kitang tapos ang bawal na bawal talaga po, itong sa pabuksan ng compartment and kang kotse or kang motor. Opo, oo. Sumaliwanag po yan. So, anytime pwede po mag-conduct ng ning COMELEC checkpoint bako lang pong banggi tabi, attorney. Ay po, may man yan, morning and evening, pwede po mag-conduct ng checkpoint. Ng COMELEC checkpoint po. Opo. Oo. Attorney, dumang kita sa Ganban. Si Isayan pwede magdara po ni Badil tabi, attorney. Ay po, duman ka sa COMELEC resolution, may mga specified persons lang naman na pwede mag-apply for exemption. Kasi naman naman mga government official na may exemption na ating mention. Pero ang mga natandaan ko naman, siyempre law enforcement agency, sa mga security agencies, siyempre ito may mga threat sa life threat. Tapos may mga government officials naman, tapos yung mga bodyguard pwede mag-apply. Security agencies, yan, yung mga shooter, sports shooter, mga cashier, disbursing officer, yan po sa mga natandaan ko naman ng mga pwede mag-apply. Mga enumerated man po naman ng mga persons na pwede mag-apply for exemption. Opo, oo. Sabi yun tanang daisin na nakakuanin na gun exemption para po magdara ka na badil ninda. Sarong miyembro ka na pulis o ano pa man po. So sinda, after kadtong sa inda mismong duty o off-duty na sinda, kung mayo sinda nin exemption, dahil na sinda pwede magdara nin badil. Ang exemption po kaya naman siya full duration kang pero naman po sa PNP po full duration kang period na may exemption na pwede sila mag dalang baril po. Pero yung sa security agency ang sa lang the station lang yan. Pagtapos kang duty, daman naman lang sa station itong badil. Pero sa PNP pwede magdara. Oo. Agabus yan, maski off-duty ka na. Po, continuous man po ang PNP. Ang trabaho, miski naka off-duty. Opo. Pero kinakaipuan, naka-uniform ka. Ang rule po, dapat naka-uniform. Yes. Pero siyempre naman sa mga... Apwera na lang katong intel. Apwera na lang kang intel. Talagang dahil man niya nag-uniform. Ay po, tama po. Exempted po yan, intel sa uniform. Opo. So, pero itong ibang klaseng organic member ka na PNP, halimbawa sa follow-up ka, investigation, traffic, kung gusto mo magdara ka na firearms during the period of election period, kinakaipuan naka-uniform ka except duman sa intel. Po, laban sa dapat naka-uniform, may uniform po. Opo, so maliwanag po yan tabi, attorney. So hinapot mi po yan tanganing malinaw. So ang gwardiya po, dai kung ikagwardya kinakaipuan
dai ka magali dyan sa imong establishment na binabantayan tanganing dai ka madakop. Alimbawa nga naglalakaw-lakaw naghali duman sa iyang establishment na pinagbabantayan so dai pwede na magali dyan na birbit-bitan sa iyang armas o badil. Ay po, tama po. Naman lang sa duty station niya lang po duman ang badil. Po, sumaliwanag po yan. Iyan na, inikeng urulay-ulay ta, very informative ini para po sa satuyang mga kababayan. Garuman lang tinatawan ta sindaning lecture kaniyano tabi attorney. Po, tama po yan. Para at least po, maaraman nila ang do's and don'ts po do's and madakop po niya na election period. Opo, pag nadakop ka attorney, mga piraman ang multa kayan? Bako pong multa pag kay gun ban violation ang penalty pag violation kang election offense na inapod ang 1 to 6 years imprisonment without probation yan. Kaya kung masentensyahan ka po miski sarong taon lang isi-serve yan sa kulungan at day ka po maka probation. So gusto sabihin 1 year kang mapipriso. Ang penalty kani pag nag-violate ka sa ganban, 1 year imprisonment tabi attorney. 1 to 6 years imprisonment depende po sa i-impose kang judge na ang mga gawas kang election offense 1 to 6 years imprisonment depende sa penalty impose kang judge. No probation po. Oo, pambira. Kuya pala niyo, abot anong na taon, ano po? Ay po, magabat po talaga pag mga election offense cases. Ito nga no probation siya. Miski 1 year or more, pag hindi ka makaka-probation, ibig sabihin, is-serve up talaga. Miski sarong taon lang ang sentence sa imo. Bawal ang provision. So, mayong piyansa ini tabi, attorney? Silent available man po, pero no probation lang. Pag may sentensya na, i-serve sa kulungan. Pero may kung sa bail, igwa man pong bail yan. Iyo pambira ay delikado pala nini yung mga araw kaninga violation. Pag nag-aabutan na eleksyon, pag nadakupan kanina badil, talagang itong sentensya, gugunoon mo sa partibis mo kan kalabus. Ano po, attorney? Ay po, tama po. Attorney, digdi po tabi sa Siyudad Canaga, pira tabi sir na total voters niya to. Ito pong na-clean na, itong talagang ma-participate na po para sa midterm election po tabi sir. Ay po, ang sa Naga City po, ang total number of registered voters 121,359. So clean na po iyan. Ayun na po yan, sir. Ayun na po yan ma-participate sa maabot na election. I see. Oo. Attorney, dyan piraman dyan itong pinag-aapod niya to person deprived of liberty po, tabi, sir. Sa PDL lang 134. Yan, 134 po. Itong nag-register naman sa BGMP. Opo, de Rosario. 134 po, tabi. Apo. Attorney, ang teacher na kinakaipuan po tabi sa panahon kan eleksyon, pera po ang ma-serve tabi dyan as election teller, election inspector po tabi, attorney. Ano po, sir, 435. Ang clustered percent kaya sa Naga City, 145 times 3 po yan. Ibig sabihin, 145 na classroom, ang dependent teacher, 435 po. 435. Pagkatapos lampas 100,000 ang sa tuyang population kan voters. Kaya daw yan, attorney tabi. Ay po, sir, man siya. Basta sa kaga-presento not more than 1,000 voter per percent po kita. Ang clustered percent 145. Sufficient naman po ang yung mga teacher. Kakayanan man po yan. Oo. Pero kung inihiling iba kaya baga naaabala, ano po, sa pagbuto mo po tabi, pagyaon naman sa automated counting machine, pirang minutoan na ihahalat mo po dyan, tabi, attorney? Depende po sa pagkadakol kang siguro makuha ng form, tapos ma-fill up ng balota, tapos duman sa
siguro mga 5 minutes siguro. 5 Five- minutes kada tao. 5 minutes, garo ang 1,000 na mapuon alas 5, sabihin ta ng alas 5, matapos alas 3, garo day mauubos ang 1,000 kaya na. Hanggang man po, pangitong mga early voting po niya to, 5 a.m. to 7 a.m. Mainot na po senior citizen PWD. Oo. So, Attorney, digdi po tabi sa pagkakaigwa. Ano po, igwa kita ning mga designated malls na pwedeng butuan po tabi digdi, Attorney Sanaga po tabi, sir? Sa Naga po, sir, may kitang mall voting ang pagkarang po Legazpi City. Pong mall voting ang Legazpi City. Ang Naga po, Mayo. Gabos kita sa mga public school voting center ta. Aday kita na approvean tabi, Attorney. Po, baka next election garaw, baka pwede na kita mag-apply. Oo. Sir, igwa na kita, nagpupuna po tabi na ang Comelec National, nagpupuna po tabi na mag-print kadtong mga baluta po tabi, sir, kan mga pangaran kan mga candidates po tabi, sir. Sa base po naman sa National News, January 6 po dahil naman po ning pa-printing katong balot. Apo. Di ka sudma nagpupuna po, nagpupuna po. Apo. January 6. Oo. So, digdi po sa Naga, pira pong counting machine and ipapadara po tabi, Attorney? 145 po na counting machine. 145 pero mayo pa man yun yan. Ano po, mayo pang pinapadara na po? Mga baka siguro mga April po yan, baka April ipadara. Mga April, oo. Pero as of now, dahil man bawal po itong pagkakaigwa po ni mga jingle go na mga kandidato sa mga poster po tabi, sir. Di pa man po di pa man campaign period, di pa man sa jurisdiction ng Comelec, kaya maski itong mga billboard na Dracula, pwede pa po yan. Tapos pwede naman po ngayon magpa-advertise maski di pa man campaign period. Opo, ay Attorney, mahihapot ko po. Ano po yan, kung yaon na sa panahon kang campaign period, yaon na po sa panahon, halimbawa, pwede po yan mga poster kan mga kandidato, halimbawa national figure, yaon sa mga basis po tabi, sir, pwede po yan, araw kayan. Iyo po ang kaya mga kandidato, ito mga poster, mga poster. Ito mga tarpaulin, hindi ito mga tarpaulin. Siguro ang size lang dahil malampas 2 feet by 3 feet. Pwede po yan padukot sa mga public utility vehicle. May Supreme Court ruling na kaya dyan na mga campaign materials, mga poster, pwede man pong ilaag sa mga pampaserong sasakyan kang tagsadiri. Kaya pwede po sa padyak, sa jeep, sa bus. Pero masunod lang naman sa size ng 2 by 3. Pwede po yan. Pwede pala na. Pati ang mga tri-mobile, even in local candidate, tabi, Attorney? Ay po. Tama po yan. Naman sa Supreme Court ruling, freedom of speech and expression, pwede po mag-log ng campaign materials. Odi po, gusto kong linawon iniyo, Attorney. Ano po iyan, Attorney? Si Isay ang may kapasidad na magpahali po nin mga poster, dumampo tabi sa mga public utility, kaibanan na itong mga tri-mobile, padyak, pagkatapos mga basis. Si Isay ang pwede lang kayo magpahali po tabi, Attorney? Kung dahil man, by violation, dahil man dapat talion, at siyempre kung may sobra man naman sa tamanyo, sobra. Ay po, so-called. Kami lang magsabi, kami lang masabi naman sa particular candidate or sa sakyan na dahil ang mag-oversize. So ang may puder lang ang Comelec po. Ay po, pag election period na, pero kung yung di pa man election period, pa man yun sa jurisdiction may. Iyo po. Di pa campaign period, talabang campaign period, Opo, kapag campaign period na. Pero, dahil pwede na magpaali ang sarong politiko, alimbawa, alkalde, o ano pa man ang posisyon, kung si kalaban niya nagbugtak man kaya, duman sa parte kan mga public utility, dahil pwede pong magmando
na nakatukaw o incumbent na politiko po tabi, attorney? Kung may basis, pwede. Pero kung maaman basis, di man pwedeng pagbawalan. I see. So maliwanag po yan ta. Diyan baga kung minsan diyan diyan nagkakagulo-gulo baga tabi, attorney. Dapat daman lang kita sa rules and regulation lang na magsunod lang po kita daman. Yutan iba baga ano ngayon ta igwa kayan ali ang ngayon ta abo ko ngayon mailing. Yung baga tabi, attorney. Ang man po may freedom of expression o pero po basta base lang sa nasa batas lang po dapat pag-implement. Opo. Digdi po sa naga pira ng kandidato kung igwaman po tabi nahali na sa lista po tabi, attorney. Ito pong nag-file kang sa indang COC. Nag-withdraw po. Opo, ang sa Naga City, igwag po kitang 5 para alkalde, nag-withdraw na si Saro, tapos Vice Mayor, 5 kandidato man, nag-withdraw naman Saro, 4 naman lang. Sa Mayor, 4 naman lang natada. Then sa Councilor po, 25 po ang kandidato, may nag-withdraw ng Saro man, kaya 24 na lang. Kaya bali, tulo po ang nag-withdraw, sarong sa mayor, sarong sa vice mayor, and sarong sa councilor. Yan ka. Bali, 4-24 na lang itong mga kandidato. Opo. Attorney, pag mahayo po ni nag-file nin complaint na inahagad na i-disqualifikar ang sarong kandidato, so dahil man yan na ginigibukan na Commission de Election o COMELEC po, tabi, sir? Ang sa nuisance candidate, diban ka sa Manila, sa moto proprio, si COMELEC talaga to, ang initiate ang complaint na rin ito mga nuisance, diba sa senator, at the caller bang nag-file. Pero gusto maning complaint before nuisance candidate or disqualification, kasi mga nag-withdraw lang itong maliting nuisance or disqualification. Oo. So, kung may nang ma-withdraw, gabos na po ini-qualified? Po, sir. Tama po. Qualified naman po gabos itong mga nag-filing si Sanada. I see. Oo. Attorney, salamat na lang po, tabi, sir. Pasensya na kan istorbo mingon yan sa imo. Very kuyan po, informative itong itinao mo mga impormasyon. Alagad kung may kadagdagan ka pa po, mapunaan na election period go ahead po, tabi, sir. Po, siyempre, mapunaan po itong election period, January 12 hanggang June 11 po. Magsunod lang po kita sa rules and regulations sa Ganban. Tapos expect na po sa mga COMELEC checkpoints. Tapos po sa mga kandidato po, pag vote kang campaign period, sundan po kita sa rules and regulations. Sa public man po, bisa doon pa mga kandidato para makapili po kitang tama sa maabot na election. Yan lang po, sir. Salamat. Salamat po, attorney. Maray na aga po, tabi, sir. Pasensya na kang istorbo. Salamat po. Okay lang po, sir. Salamat po. Okay. Mga tugang si attorney Maiko Hulya, COMELEC supervisor ta. Maliwanag po itong mga pahayaga. Kaya duman sa mga gwardya yaw na kita sa maabot po na Domingo, iyon na ang primerong implementasyon po kan election period. So si mga gwardya, tabi, kung kamo destino sa sarong establishment, bangko, sa commercial establishment, sa mga mall, o sa mga hospital, o kung saan pa man, dapat dyan lang kamo. Dai ka mo magparali-ali. Pwede ka mo magparalakaw-lakaw man dyan sa compound, sa vicinity sa nakan binabantayan mo. Pero, kung ka mo po mga tugang, maliwanag itong pahayag ni Attorney Attorney Maiko Hulya. Ang sabi ni Attorney Maiko Hulya, pagwardya ka, may bisyo ka, napapasigarilyo ka, nagbakal ka, partner, naghali ka duman sa imong binabantayan na establishment. Alagad, nataymingan ka kan mga autoridad, mga tugang. Nataymingan ka kan mga autoridad na maayo ka duman sa imong mismong pwesto, sa imong binabantayan,
dara mo si badil mo, pwede kang kasuhan. Pwede kang kasuhan dako po na embargo nan badil mo, kasuhan ka nin Comelec gun ban na mga tugang. Violation kan gun ban. And maliwanag po, duman sa pahayag ni Attorney Mike Hulya, mayo po iniyo, parol, dahil ka pwedeng tawanin na parol digdi, kung sentensyado ika, nadakop ka, napatunayan na nagbalga ka sa Comelec gun ban, ika po pwedeng sentensyahan nin saro sagkod ng 6 na taon na pagkakapreso na mayo po nin parol. Dahil ka magiging parolado. Talagang sarong taon o 6 na taon, gugunoon mo yan, serbihan mo yan, makukulong ka. Diyan po sa partibismo kan kalabos. Asin na duman sa mga kababayan ta. Sa mga kababayan ta, ang gun ban, dahil po pinagsasabi, partner, dahil sinasabi na ang gun ban, badil sana. Badil sana, tabi, Sertipin, saka, Sera, Ayi, bako lang badil. Pag sinabing gun ban, pag sinabi kaya nga gun ban kan sa tuyang mga kababayan ng paguna, badil. Badil sana. Pag sinabing gun ban, kabali dyan itong mga sundang, balisong, dai ka pwede na magdara kayan. Tapag nadakop ka, pwede ka pong kasuhan. Pero, igwaman po, mga tugang, nin pagkakataon na makapagpaliwanag ka. Igwaman talaga nin mga persona, tabi busayi, sertipin, may mga persona man na mga sundang trabaho ninda yan. Party yan kan sa indang trabaho. Arog na sana kano, kung parabuno ka nin oreg, nin mga hayop, siyempre ang permi mong dardara sundang. Kaya lang, diyan, yan sundang mo, dapat diaon sa sarungan, patapos ikag mo sa bag mo, tanganing, digdi, dai ka pag kuyanan kan mga autoridad, mapagdudahan na kung sain mo yan dadarahon yan sundang mo. So, pwedeng exempted ka dyan, dumampo yan sa mga tugang yato, mga tugang na parabuno. Alagad pag nadakop ka, ipaliwanag mo na lang na gamit ko ng tigini sa pagbubuno. Kaya igo ako kani. And gamit ko ng tigni sa pagtatadtad ng karne dyan sa merkado publiko. So, depende na lang yan sa paliwanag. Pag nakumbinsin mo si mga autoridad, so daig ka kaya na kakasuhanin gun ban. And saro pa, itong mga balisong, yung mga kutsilyo, saro pa po yan. Kaya dahil man nangangahulugan na pag sinabing gun ban, nakatutok sana yan, duman sa badil. So bako po lang na badil mga tugang gun ban. Kaya duman sa mga kababayan ta, maliwanag po yan. And duman man sa mga nagkakandak ng checkpoint, iniyo po kaya mga tugang, base ni sa mga experience niya to. Nadigdi po sa mga nagkakandak din mga checkpoint, nahihiling niya to na ang mga autoridad ta mga tugang, si mga miyembros ka na PNP, although may kaag Comelec checkpoint, pero pinagpa-plug down ninda. Pinagpa-plug down ninda po mga tugang, itong mga nakamotor o gilid niya, iya baga, iyan ang ginigibukan PNP. Pagkatapos, pinapabukasan ng new box, pinapabukasan, inahagadan pa nin lisensya, bawal pala niyan. Pwede pala ka mong, saangatan manin, baliktadan ka na sa indo pong pinipirwisyo. Tasabi sa Comelec gun ban, plain view lang. Kung maayo manin violation, ba kaya pag nagko-Comelec checkpoint, ika nga, kulurum ka pala nga, bukasi daw nga sa imong U-box, digda daw nga si lisensya mo,
O iyo ba yan? Kaya nagkakaarabala. Ano po? O nagkakaarabala. O nahiling checkpoint. Gilid niya, gilid. O lisensya, bukasian niya U-box. So bawal po yan. Kaya nga ni pinagsabing plain view. Ano? And digdi, si mga may auto man, pwedeng ibababa lang si bintana, matapos si Sheriff, masabi itong pulis na mahiling-hiling, sir, pasensya na po, dikit lang, minuto lang, Comelec checkpoint po. Patapos, hilingon si, laugkan ko yan, bihikulo si mga tao, patapos, dahil pwedeng bukasan itong compartment. Dahil pwedeng bukasan. O pakahiling kasi tao naman, si mga bagay garo, dahil nahiling, may bag, dahil mo yan pwedeng pabukasan ng bag. Pagkatapos, sige na po sir, abante na po tabi. Abante na po tabi, salamat po, perwisyo, Comelec checkpoint lang po. O iyan, arog lang kayan. O ito man mga nakamotor, pagkatapos nahiling, plug down, pasensya na nga Comelec checkpoint. Patapos pag hiling-hiling duman sa tabo, kanagdadarakan motor, o sige na po nga banti na. O arog lang kayan. Bako na hagadan mo lisensya. Bukas yan U-box. Pambira, iba na yan. Maayo yan sa reglamento na kan pinag-aapod niya tong Comelec checkpoint. And dahil ka pwede mag-checkpoint, military or police, pwede pala na military, dahil ka po pwede mag-checkpoint, mga tugang, kung mayo ka kadtong signages. Ito mga, ito mga, kuyan dyan, na may ngaran Comelec checkpoint, partner. So dahil ka pwede kayan. Dapat igwa kadto and nakakaagduman ang pangaran kan Comelec officer kan sarong lugar. Alimbawa nga naga Attorney Maiko Julia, Comelec officer Naga City. Pagkatapos duman man sa saro, kung si leader kadtong checkpoint nakakaag. Alimbawa nga leader ka naga-checkpoint, iyo si Buyet Paderes. So yaw naman nakakaag Kernel, Kernel Buyet Paderes. Iyo ang leader, kada PNP Comelec checkpoint, Naga City. Iyan na mga tugang dapat yaon yan. And dapat si makandak na in Comelec checkpoint naka-uniform po. Naka-uniform, bakong sibilyan. So dapat naka-uniform, tanganing nabibisto kana mga kababayan ta. Nabibisto ta kun pag kuyan mo, bukas mo kadtong bintana, mahiling ka kadtong mga tao sa laog, yaon dyan sinimplate mo, partner, nababasa kadtong bihikulo, nababasa kadtong mga tao na yaon sa laog ka na bihikulo. So dapat naka-uniforme ka. Dai ka pwede na mag-conduct nin Comelec checkpoint na dai ka naka-uniforme. So maliwanag po yan mga tugang so mga kababayan ta na mayo po nin mga permit, exemption ali sa Comelec gun ban, mga tugang, dai na po kamo magparadararakan sa inyong mga badil, ta sigurado yan. Maski po kamo pinagsasabi na igwa kadtong lisensya na permit to carry firearms, mga tugang, iyan, daiyan iyo honored kana sa tuya pong mga autoridad unless na mayo ka po, mga tugang, nin exemption o permit na nagtataonin exemption ali sa Comelec para magdara po kan sa imong badil. Bueno, mga tugang, inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa sa programa nga Ciudadano. Mga tugang, yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Sa pangaran po, mga tugang, kan regular host kan na programa na Ciudadano, si Ciudadano Chairman asin man Station Manager Bibot Calleja.
Ako po si Jonel Cuba, mabalos po. Kan sa inyo pong pagantabay, salamat po. Mapasatuya po lugod, an biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. Mula sa awit 119:64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.